Mga kabida, isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Eto po, nag-react po mga kabida, ito hong dating general po ng Armed Forces of the Philippines, na si General Orlando De Leon, dito ho sa ginawa hong denial po mga kabida, ni Undersecretary Claire Castro, doon po sa dokumentong nagdadawit ho mga kabida, kay First Lady Lisa Marcos doon ho sa pagkamatay po mga kabida ni Mr. Paulo Tantoco. Kung maalala po ninyo, nag-circulate po sa social media ito pong parang police record po mga kabida patungkol ho sa pagkamatay po ni Mr. Tantoco. At doon po sa police record na yon o sinasabing police record na yon, nakalagay po yung pangalan po ni First Lady Lisa Marcos at iba pang mga personalidad po, being few of the friends ng namatay, na nabutan daw mga kabida ng mga pulis doon po sa crime scene. Okay, now ang treatment po ng Malacanang ho dito is fake document. Okay, fake document daw yon mga kabida. Kaya nga nanggagaliiti po itong si Undersecretary Claire Castro na bakit pinatulan po ito na fake document man daw ito, mga kabida. Okay? Actually, itong dokumento na ito ay posted originally mga kabida, by Mr. Bobby Tiglao, isa pong kolumnista, mga kabida, sa kanyang Facebook account. Okay? At yun po, nag-circulate po ito. Naging hot issue po ito mga kabida. Kasunod po doon ho sa lumabas na resulta po mga kabida mula sa County of Los Angeles Medical Examiner, kung saan po ay nabanggit doon mga kabida yung cause of death po ni Mr. Paulo Tantoco na overdose daw ng coke, mga kabida. At nung lumabas itong dokumento na ito, okay, on that particular day, nagsalita po ang Malacanang po dito, mga kabida, in the person of Secretary Dave Gomez ng Presidential Communications Office. Ang sinabi lang po niya dito is no comment, mga kabida. Okay? No comment doon po sa lumabas po mga kabida na resulta po ng medical examiner. Kasi personal matter daw yon, mga kabida. At meron pong hinala po mga kabida na baka hindi po kayang sagutin ng Malacanang ito pong lumabas na dokumento. Nung kinabukasan po, nagsalita na po ito hong si Undersecretary Claire Castro po mga kabida. At sabi po niya, fake document daw yon, yung lumabas na dokumento sa page po ni Mr. Bobby Tiglao, mga kabida. Ito, babasahin ko lang po ito pong reaction po ni General Orlando De Leon, mga kabida. Okay? Ito, nakakabahala po ito, yung kanyang sinabi ho dito, okay? Ito po, 13 hours ago, after Attorney Castro's press con, I now reclassify Lisa Araneta Marcos from being a risk to being a threat to national security. She should be investigated by all relevant agencies and the Senate. Okay? Gusto po niyang paimbestigahan ito, kasi parang threat to national security na raw ito pong si First Lady Lisa Marcos, mga kabida. This is not a laughing matter anymore. The presidency has been compromised by her. Our national interests may potentially be subordinated to her personal and private interests. Is this how we want our country to exist? Let me remind Attorney Claire Castro, Lisa Araneta is not a member of government, nor an official of Malacanang. Her being the wife of the president doesn't entitle her to your services as spokesperson paid for by taxpayers. Let Lisa Araneta Marcos speak for herself. Let her explain to the Filipino people why her trip to LA, paid for by the government, is wrapped in the most despicable controversy. Let her face the wrath of the Filipinos. Sana magan. Actually, may punto po mga kabida, Ito pong si General De Leon po,
Unang-una, sabihin na lang po natin na fake document yun, okay? Wala ho tayong discussion po doon, okay? Ang problema lang po dito aminado po si Undersecretary Claire Castro, na talagang pumunta si First Lady Lisa Marcos sa US, kasama yung ilang mga personalidad doon, mga kabida. Dahil nag-attend po sila ng Manila International Film Festival doon po sa California. Okay? Marami hong mga personalities na kabilang po doon sa entourage po ni First Lady, Andun po si Senate President Chis Escudero, yung mag-asawang Duke at saka Cristina Frasco, at ilan pa pong mga personalidad. Kasama po itong si Paulo Tantoco, mga kabida. Although dininay po mga kabida ni Yusek Castro na kabilang daw sa entourage, ito hong si Paulo Tantoco, mga kabida. Pero sa naunang mga reports po, mga kabida, ng mainstream media, kabilang daw itong si Paulo Tantoco sa entourage po ng First Lady. Ito po yung point ni General De Leon. Unang-una, ang First Lady po ay hindi po kabilang sa gobyerno, Hindi po miyembro po ng gobyerno. Pangalawa, hindi po siya opisyal po ng Malacanang, And yet, her trip to US ay paid for by the taxpayers' money. O anong masasabi ho ni Undersecretary Claire Castro yung kanyang trip papuntang LA? Personal funds po yun ng First Lady o government funds po yun? Kasi kung government funds po yun, mga kabida, talagang magtatanong talaga ang taong bayan. Kasi mantakin nyo, kung delegation po mula sa Pilipinas, itong grupo po ni First Lady Lisa Marcos doon po sa California, USA po, mga kabida, meaning gastos po yun ng gobyerno. Kung ang kanilang purpose po, mga kabida, is to attend the Manila International Film Festival po doon, Isang point yun. Pangalawa, ito hong pagsagot po ni Undersecretary Claire Castro po, mga kabida, in behalf po kay First Lady Lisa Marcos. Ang sabi po ni General De Leon, bakit ikaw yung sumagot? Okay? Is she entitled sa services po ng spokesperson po ng Malacanang? Paid for by taxpayers' money? Kasi hindi nga empleyado po ng gobyerno si First Lady Hindi po siya opisyal po ng Malacanang po, mga kabida. So, is she entitled to the services of the spokesperson of Malacanang? Is she entitled to the services of Attorney Claire Castro o Yusek Claire Castro? Yun yung tanong po ni General De Leon, mga kabida. Kaya nga, dahil dito sa press briefing ni Attorney Claire Castro kung saan po ay kinakategorize po niya ito pong dokumentong ito na fake document, nababahala po itong si General Orlando De Leon po dito. From being risks, ginawa po niyang threat to national security po itong si First Lady. Kasi compromise po dito, mga kabida, ito pong presidency po, ng kanya hong esposo, po, mga kabida. Okay? Sana nagsalita po itong si First Lady Lisa Marcos. Siya dapat yung nagsalita ko dito kasi sa kanya po ito Kasi sa unang vlog ko, mga kabida, ang sinabi ko po doon is, sana magsalita ang Malacanang ho dito, mga kabida, Kasi si First Lady Lisa Marcos po ay asawa po ng presidente po ng Pilipinas. I stand corrected pala, wala palang karapatan ang Malacanang na sumagot ho dito considering private person ito hong si First Lady Lisa Marcos. Hindi po ito miyembro po ng gobyerno, hindi po ito opisyal po ng Malacanang, mga kabida. Okay? That's according to General Orlando De Leon, po. So, hindi po siya entitled sa services po ni Undersecretary Claire Castro na magsalita po in behalf of her, mga kabida. Okay? Yun yung dapat sagutin din ni Undersecretary Claire Castro, Yung pera bang ginamit, yung funds na ginamit po ni First Lady Lisa Marcos papuntang LA po, mga kabida, pera ba personal ng First Lady o it was a government fund? Okay? Funds, pondo ba yun ng gobyerno? Pera ba yun ng taong bayan, mga kabida?
Kasi kung pera po ng taong bayan yun, bakit po ganun? Ano? Kasi pribadong tao po yan si First Lady. Nagkataon lang po na siya po ay naging asawa po ng presidente po ng Pilipinas. Pero we cannot twist the fact, mga kabida, na hindi po siya empleyado ng gobyerno at hindi po siya opisyal po ng Malacanang. Ano? Okay? Yun yung komento po ni General Orlando De Leon po, mga kabida. Para sa akin po, may punto, mga kabida, no? Ito pong si General De Leon ho dito. Kasi ho, kung na-address lang po ito ni First Lady Lisa Marcos earlier, mga kabida, nung pumutok po itong pagkamatay po ni Mr. Paulo Tantoco, ano? Okay na sana po ngayon. Okay? Okay na sana po ngayon. Hindi sana ito kumalat kung na-address po niya ito. Earlier, mga kabida. Kaso wala Wala ko siyang imik po dito, ano? Mga kabida. Hinayaan po niya na lumaki po ito, ano po, no? Kung hindi po totoo na andun po siya sa crime scene, ano, mga kabida, nung nakitang patay po itong si Mr. Paulo Tantoco, sana nagsalita na siya noon. Okay? Para hindi po lumaki ng ganito yung storya po, mga kabida. Hindi na sana lumabas yung dokumento po, mga kabida, no? Na ang turing po ng Malacanang po dito is fake document, ano po, no? Kung na-address po niya ito earlier, kung sinabi niya, hindi po ako kasama doon, wala akong nalalaman po doon sa nangyari po. Kung nangyari man yun kay Mr. Paulo Tantoco, personal na po niya yun. Hindi po ako kabilang po doon. Sana ganun tapos na sana yung storya po, mga kabida, ano po, no? Normal lang kasi yan kung halimbawa may nangyari po, tapos na pag-alaman po, mga kabida, na bago nangyari yung insidente, nakasama po niya yung mga tao o mga personalidad na ito. So, syempre, kung may nangyari doon sa tao, ang iimbestigahan talaga ng mga pulis kung sino yung nakasama po ng tao bago po siya namatay, ano, mga kabida. Pero hindi ibig sabihin na may kasalanan po yun sila, no? Parang normal process lang po yun ng investigation po, mga kabida. Kung sino yung last na nakasalamuha po ng biktima, iimbestigahan talaga yun. Tatanungin talaga yun. Ano ba talaga nangyari? O, di ba? Normal process lang po yun. O, kung in-address yun noon, earlier, ni First Lady Lisa Marcos, at sinabi po niya, wala po akong kinalaman po doon. Basta kami, nagkasama po kami nung event ng Manila International Film Festival, ano? At pagkatapos doon, kanya-kanya na po kami. O, di ba? Okay na sana. Wala sanang, hindi sana lumaki ng ganito po, mga kabida, kung mismong ang First Lady nagsalita at pinasinungalingan ito pong involvement po niya dito ho sa pagkamatay po ni Paulo Tantoco. Yun sana yung ginawa po ng First Lady. Ang problema, wala Wala po siyang imik Tameme po ang First Lady po dito, ano? Hinayaan po niya na lumaki ng lumaki po ito. O di ngayon, nag-complicate na po, ano, mga kabida. So, yan po. Unang-una, hindi dapat nagsalita ang Malacanang po dito in behalf po sa First Lady kasi ang First Lady ay hindi po miyembro po ng gobyerno at maging hindi po siya opisyal po ng Malacanang. Yung pagiging spokesperson po ni Undersecretary Claire Castro po, mga kabida, confined lang po yun, ano, kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Okay? Tama yung ginawa po ni Mr. Dave Gomez. Hindi po siya nagsalita. Sinabi po niya, hindi po siya mag-comment kasi it's a private matter. Since na-involve yung pangalan po ng First Lady, nagkaroon na po ito, mga kabida, ng public interest, ano, mga kabida. Hindi na ito personal. Okay? So, yun lang po yung aking vlog for today. Ano po? Para po sa inyo, ano po ang inyong pananaw at opinion ho dito? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscribers sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button. Click the notification bell. Click all para updated pa kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.